Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking social media platform na YouTube channel po, Attorney Ricky Tumutorgo. Saka sa aking pong meta page, Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya ano po, paki-follow ng aking meta page at i-subscribe ng aking YouTube channel. Dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo, YouTube channel at meta page, maraming nagme-message sa akin, "Attorney, ano bang take mo, dito sa isyung ito?" O kaya naisipan ko gumawa na ng segment na ang tawag ay "Ang Take Ko, Attack" ni Attorney Ricky Tumutorgo. So ngayon, ano ba 'tong, tatlong issues na gustong malaman ng aking mga followers, subscribers ang take ko? Una, sinadiskaya ba ang mga donors ni Marcoleta? Kasi hindi dineclare ni Diskaya yung ni Marcoleta yung niya, sa SOSE niya. Hindi niya dineclare. Kasi ang sabi niya, ayaw daw pa-declare. So, sina Diskaya ba yon? Sige. Alamin nyo kung anong take ko sa issue na yan. Pangalawa, si Ogie Diaz, itong artistang si Ogie Diaz, nagpo-post sa kanyang social media platform na Ma'am Risa. Bam Aquino for President, Risa for Vice President. Okay? Alamin nyo kung anong take ko dyan. Panghuli, malapit na ang December 10. Yung December 10, yan yung deadline kay Roque para doon na siya magpa-process ng kanyang political asylum application sa Austria. So malapit na yan. So abangan natin, ano na bang mangyayari kay Roque? Anong take ko dyan? Okay, so ito ang take ko. Ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Dito tayo sa una. Sina Diskaya ba? Itong mag-asawang Diskaya ba? Ang mga pangunahing donors ni Marcoleta na hindi niya dineclare sa kanyang SOSE kaya siya ngayon nalalagay sa malaking problema? Yun. Pag-usapan natin to. Kasi si Marcoleta, siya mismo inamin niya na hindi niya talaga dineclare yung kanyang donors kasi sabi daw nung kanyang donors, huwag sabihin ang pangalan nila. Kaya, linagay niya dun sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, 0. Donation, 0. Kaya yung nagastos niya nung eleksyon ng 2025, ang SOSE niya, ang nagastos niya 112 million. Ang problema, sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, 52 million. So inconsistent. Paano ka gumastos ng 112 million sa eleksyon, samantalang ang SALN mo, net worth mo ay 52 million? Ang paliwanag, donation. Ang problema, nung nag-submit siya ng SOSE niya, hindi niya dineclare ang donation. Sabi niya, 0. Ang paliwanag ni Marcoleta, hindi, may donations, kaya lang nakiusap sa akin yung mga donors, huwag kong i-declare. Ngayon ang problema, sino ba yung mga donors na yan? Bakit hindi niya dinideclare? Dahil ba itong mga donors na ito ay prohibited mag-donate? Dahil ba itong mga donors na ito ay prohibited mag-donate? Sino ba ang mga prohibited mag-donate? Sa kandidato, sa politiko, sa political party? Yung mga may kontrata sa gobyerno. Sila Diskaya, may kontrata sa gobyerno, ang daming ang kontrata sa gobyerno. So prohibited sila na mag-donate. So posible na nag-donate sila pero hindi nila pinapadeclare kay Marcoleta. Kasi pag dineclare nila ni Marcoleta na sila nga ang nag-donate, makakasuhan siya ngayon ng prohibited na contributions. Kasi bawal yung mga may kontrata sa gobyerno na mag-donate sa politiko. Bakit posibleng sila Diskaya ang nag-donate sa kanya? Nalaman natin, yun na yung asawa ni Marcoleta, official nung anong pangalan nga ba nung insurance company? Sila Diskaya pala, kapag may nakukuhang mga kontrata sa gobyerno, kailangan mong kumuha ng mga bonds. Kailangan mong kumuha ng insurer. Tawag ba doon? Performance bond? Parang itong yung mga insurer na ito,
ang mag-a-assure sa gobyerno na gagawin talaga ng kontraktor yung trabaho. At ang mag-a-assure nito ay yung insurer. At yung ano nga, ang karamihan o halos lahat ng kontrata ng Diskaya, ang insurer ay yung insurance company na official yung asawa ni Marcoleta. So ibig sabihin maraming favors na nakuha ano yung asawa ni Marcoleta para kasi malalaking amounts yung involved diyan eh. Tapos ang insurer mo ay ang ano mo ang nagpa-insure sa iyo sila Diskaya. Grabe 'yan. So ibig sabihin mayroon na magkakilala na malamang sila Diskaya at sila Marcoleta. Kahit panahon pa ng eleksyon. Kaya posible rin naman talaga sila Diskaya ang donors niya. Kaya lang hindi niya nga ma-declare dahil bawal yung i-declare kasi prohibited contribution yun. Ang problema, yun na nga yung pinagbabawal ng batas. Na una, hindi pwedeng mag-donate sa iyo ang mga may kontrata sa gobyerno. Pangalawa, hindi mo rin pwedeng hindi i-declare ang donors mo kasi gusto ngang malaman sino bang donors mo. So dito ngayon, ang nangyari kay Marcoleta, hindi niya dineclare ang donors niya. Dahil ba prohibited na mag-donate yung mga donors na yon? O ngayon, hindi niya naman dineclare. Pero ang problema naman, bawal namang hindi mo i-declare. Ito na ngayon yung kaso niya. Kaya may kaso siya ngayon sa COMELEC, election offense, Section 97, yun na nga. Required na i-declare yung donors mo, contributors mo, hindi mo dineclare. Ngayon, ang tanong, paano kung pipilitin siyang i-declare yon? I-declare niya ba? O ngayon, sino kaya ito? Sila Diskaya ba ito? Pag dineklara niya namang sila Diskaya yon, ay di prohibited donation yon. prohibited donation yun eh. Bawal mag-donate sila Diskaya. Pero hindi talaga malayo Hindi malayo na sila Diskaya yon. Kasi, ano na eh, yung ang mga kontrata ng Diskaya, ang insurer ay yung insurance company na kung saan official yung kanyang asawa ni Marcoleta. Ibig sabihin, baka nga nakuha yun ng asawa ni Marcoleta dahil kay Marcoleta. Baka yun. Ibig sabihin, dati nang magkakilala sila Marcoleta at saka sila Diskaya. At saka, ano naman, maraming pera ang Diskaya. Ano yun, kaya talagang mag-donate niya. At ang Diskaya din, identified din sa Duterte. Identified sa Duterte. Lumaki sila na kontraktor sa mga flood control at saka sa mga public work projects ng DPWH panahon ni Duterte. Malakas din sila kay Duterte. Sa katunayan, may mga proyekto sa Davao, joint venture doon sa kumpanya ng pamilya ni Bongo. Sila Diskaya at saka yung pamilya ni Bongo nag-joint venture. Kaya malakas sa Duterte itong si Diskaya. Kahit nga yung controversial na proyekto sa Jose Abad Santos Davao Occidental, Diskaya din yun. Hindi natin alam kung baka si Bato o si Bongo ang doon, ang may pundo noon, ang proponent noon. Kaya malakas sa Duterte. Ay si Marcoleta, Duterte nung nakaraang eleksyon nung May 2025. Kaya posibleng donor talaga itong si Diskaya. Hindi malayo yan. Hindi malayo yan. Kaya siguro hindi niya pwedeng i-declare ni Marcoleta. Pero dahil lalalim pa itong issue na to, mauobliga siyang sagutin yung kasi iimbestigahan siya ng COMELEC kasi may kaso ng i-file sa kanya. May complaint ng i-file sa kanya yung grupo ng Kontradaya at saka yung sila Attorney Dillon at Attorney Lacson. Ano yon? Seryoso yung final sa kanyang kaso. Isa sa COMELEC, isa sa Ombudsman. Sa Ombudsman, perjury. Kasi nagsisinungaling siya dun sa kanyang sose. Tapos violation of Section 97, yung required kang i-declare yung donor mo o contributor mo, hindi mo dineclare. Election offense yun. Yun yung haharapin ngayon ni Marcoleta. Anyway, dito tayo, mga kabunyog. Si Ogie Diaz, ito, actually, nung election ng 2022, Lenny naman talaga ito si Ogie Diaz.
Kaya ano ito, kakamping ito. O ngayon, dahil pinag-uusapan na ang eleksyon sa 2028, may mga lumalabas ng pangalan at saka kailangan naman talaga na pag 2026, ang oposisyon kailangan may pambato na. O ngayon, maaga pa, pino-float na, pinalulutang na ni Ogie Diaz ang tambalang Bam Aquino, Risa Hontiveros. Kumbaga si Bam ang president, pambato ng kakampings, ng dilawan at ng oposisyon, si Risa ang vice. Ngayon ang tanong, tanggapin kaya yan? Suportahan kaya yung tandem na yan ng mga kakampings, ng mga dilawan at ng oposisyon? Sa totoo, marami pa rin sa mga nasa kakampings at sa mga dilawan at oposisyon, Leni Robredo. Si Leni Robredo pa rin ang sinusuportahan ng maraming kakampings. Kahit sa survey naman, si Leni Robredo pa rin ang pinakamanlakas na pambato ng oposisyon laban kay Sara. Kumbaga, Leni Robredo. Kaya lang ang tanong kasi, lalaban pa ba si Leni? Kasi sabi ni Leni, hindi na siya tatakbo. Ayaw niya na daw ng national position. Okay na raw siya sa Naga City. Marami siyang nagagawa sa Naga City. At saka magulo na daw sa national. Bahala na daw yung iba dyan sa national. Sinabi yan ni Leni Robredo na hindi na siya tatakbo sa 2028. Si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, nang nawagan sa mga kakampings at saka mga dilawan na kumbinsihin natin si dating VP Leni na huwag kaagad magsarado. Pag-isipan niya pa rin at maging bukas siya na tumakbo. Yan yung ano. Kaya lang, hindi natin alam kung anong magiging desisyon ni VP Leni, ni dating VP Leni. Kasi sinabi niya yon sa isang interview ng isang Bicolano na journalist. So ngayon, sa mga kakampings, may nagtutulak dyan, nahahati actually ang kakampings. Kung hindi tatakbo si Leni, ang isang grupo ng mga kakampings, lalo na yung nasa grupo ng Akbayan, yung mga kakampings na medyo leftist saka left of center, Risa Hontiveros sila. Risa Hontiveros. Pero yung talagang centrist or yung malalo na yung mga dilawan talaga at kakampings na hindi identified sa Akbayan, kung hindi si Leni, ang itinutulak nila Bam. Yan na yung mga katulad ni Ogie Diaz. At may nababasa ako na mga grupo ng kakampings, ganun sila. So ang tingin nila, si Bam Aquino. Kasi sa tingin nila, si dating Vice President Leni Robredo, kung hindi tatakbo siya, between Risa and Bam, Bam ang i-endorse ni Leni. Kung pipili siya kung hindi siya tatakbo. Kaya mayroong grupo ng kakampings at dilawan at nasa oposisyon, kung hindi tatakbo si Leni, sila, Bam Aquino sila. Para sa kanila, okay sila kay Risa Vice. Pero mayroon din kasing mga kakampings at mga dilawan na Risa sila. Bam naman yung Vice. Kaya kailangan i-resolve ito ng kakampings at ng dilawan at ng oposisyon. Sino ba talaga? Leni, Kiko, Leni, Bam o Risa sa pagka-presidente? Kung si Leni ang magpipresidente, sino ang magbabayis? Si Bam ba o si Risa? Kung ayaw naman ni Leni, sino magpipresidente? Si Risa o si Bam? O kailangang ma-resolve yan. Kasi talagang sa ngayon, hati ang kakampings dyan at saka ang dilawan. Ang malinaw lang naman, either naman siguro kay Bam at saka kay Risa, kahit naman si Risa nagsasabi, pag tatakbo si Leni, hindi siya tatakbo na presidente. Kumbaga sa kanya, si Leni pa rin kung tatakbo si Leni. Pero kung hindi tatakbo si Leni, sabi ni Risa, willing siyang tumakbong presidente. Ang hindi natin alam si Bam. Si Bam ba ay tatakbong presidente? Hindi pa siya nagko-comment yan. Or willing rin ba si Bam na siya na lang ang mag-vice kay Risa? Si Risa ba, willing rin ba siyang mag-vice kay Bam kung ang piliin ni Leni at ng mga kakampings ay si Bam? Yan yung kailangan na yan ngayon na pag-usapan. Kaya maganda rin naman ito na si Ogie Diaz ay nagpo-float ng ganyan. Ano pa yung issue ng mga DDDS, ng mga dilawan at kakampings, bakit gusto nila si Bam kaysa kay Risa? Ang tingin nila, Aquino yan.
O di siyempre 'pag Aquino, mas kilalang ano ng mga kakampings at dilawan, Aquino. Hmm. Pangalawa, si Bam kasi, ang tingin nila, ang politika ni Bam, parang si Leni rin. Hindi siya masyadong ideological, hindi siya identified sa left or sa left of center, hindi siya progresibo. Kaya niyang makuha yung boto ng mga nasa left of center, left at saka yung progresibo. At the same time, makukuha niya rin yung mga dilawan talaga. Yan yung si Leni. Kumbaga, pwede siyang acceptable siya sa iba-ibang iba-ibang center man yan, left of center, left. No. Pero si Risa, para sa iba, ang tingin nila kay Risa, left of center at left. Mahirap niyang makuha yung center. Oh. Kaya yan yung pagtingin ng iba. Para samantalang si Bam, makukuha niya yung center at saka yung kahit nga portion ng right makukuha niya kasi hindi masyadong ideological si Bam. Kumbaga, ang pinapakita nila diyan halimbawa nung elections nung 2025, si Bam marunong siyang maglaro. Nakuha niya ang endorsement ng iglesia, nakakuha siya ng suporta sa mga DDS, nakakuha siya ng suporta sa mga Marcos, supporters. Kasi naglaro si Bam, marunong siyang maglaro sa ganon. O si Risa siyempre, medyo hardline. Kaya yung may mga nasa kakampings at mga dilawan na ang tingin nila, ang kailangang strategy gamitin sa 2028, strategy ni Bam. Yung pwedeng maglaro sa iba't ibang Si Risa naman, ang tingin nila medyo hardline yung ideological yung strategy. Hmm? Kasi si Risa talagang anti-Duterte. Bagamat ngayon si Bam nung tinanong nga siya tungkol sa impeachment ni Sara, 'di ba, nung panahon ng eleksyon, sabi niya, ayaw ko munang sagitan yung issue na yan ng impeachment ni Sara. O siyempre, dahil gustong makuha ni Bam yung boto, makakuha ng boto kahit papano sa mga DDS. Kaya nga, ang sabi nila, effective yung strategy ni Bam, kaya nag-number 2. Si Risa naman, medyo hardline. Totoo, may principles, pero pagdating kasi sa elections, kailangan mong makakuha sa lahat. Pero, may nagsasabi naman, hindi, marunong din naman maglaro ng ganyan si Risa, kaya lang talagang principled siya. So anyway, yun na nga. Kailangang i-resolve ng oposisyon sino ang pambato. Ito na nga, pinuploat na ni Ogie Diaz yung Bam Risa, pero siyempre nagre-react yung iba. Hindi, Risa yung president, Bam ang the more talaga na kailangan pag-usapan na yan. Anyway, ito, malapit na yung December 10. Si Roque, paano na yan? Bakit importante yung December 10? Si Roque, tinanggap mismo yan na sabi ng Dutch government, dapat by December 10, makapag-decide ang Dutch government kung bibigyan siya ng asylum o hindi. Kasi if by December 10, ayaw talaga ng Dutch government na bigyan siya ng asylum, dapat umalis na siya, pumunta na siya ng Austria para doon na mag-apply. Kung hindi naman, dapat bigyan na siya by December 10. Yan na yung deadline. Kaya nga, sinabihan si Roque ng Dutch government, pumunta ka na ng Vienna, Austria, doon ka na mag-apply ng asylum mo. Kasi ayaw ng Dutch government na i-process yung asylum niya doon sa Dutch. Parang sabihin na natin hindi siya rineject, pero ang totoo rineject, polite lang. Polite lang, di ba? Kumbaga, naging polite lang ang Dutch government na hindi kami ang magpa-process ng application mo kasi sa Dublin regulation, yung nagbigay ng visa mo, which is Austria, at yung unang mo ng entry, yun yung magpa-process ng asylum application under the Dublin regulation. Pero sabi ng Dutch government, hanggang December 10 yan. If by December 10, it's either bigyan ka na ng Dutch government ng asylum, i-grant na, or umalis ka na, doon ka na by December 10. Kaya malapit na ang deadline kay Roque. Pansamantala, nag-work yung kanyang, di ba, pinapasakay na sana siya sa KLM, yung Dutch airline. Binigyan na nga siya ng ticket. Sinagot na ng Dutch government yung ticket niya from Amsterdam to Vienna. Kaya lang, nung sasakay na siya, present niya yung kanyang certification na unfit siya to fly, pinababa siya, pinagbigyan siya. Pero pansamantala lang yun.
Ibig sabihin, nasa the Netherlands pa rin siya ngayon, pero hindi ibig sabihin yan na doon na talaga siya. Hindi. Ang desisyon kasi ng Dutch government, doon ka lumakad ng asylum mo sa Austria. At ang deadline niya para by December 10 dapat makaalis na siya sa the Netherlands. Or else, mapipilitan ang the Netherlands na i-recognize na yung asylum niya. Ay, mukhang wala namang pagbabago sa ano ng the Netherlands. Ayaw talagang bigyan siya ng asylum. Yun ang malinaw dyan. Oh. Ang gusto talaga, parang naghuhugas kamay ang the Netherlands dyan eh, ang Dutch. Sakit ng ulo ito, doon ka lang mag-apply sa Austria. Total, mayroon namang Dublin regulation. Ang lakalagay naman talaga, kung sino ang nagbigay ng visa mo, at kung saan ka unang pumasok, o di Austria yun, Vienna. O doon ka maglakad ng ano mo. O. Anyway, abangan natin. Mukhang mababalita na naman si Rocky by December 10. Ilang araw na lang. Ano? Ilang araw na lang, mababalita na si Rocky na naman. Magiging laman na naman ito ng mga maiinit na balita by December 10. Ha? Ano siya eh, ano na ito? Pasikip ng pasikip ang mundo ni Rocky. Kahit yung sinasabi niyang hindi siya inaresto, paano naman masasabing hindi siya inaresto? Pinuntahan siya doon sa tinutuluyan niyang apartment ba yon? Oh, iniskortan siya ng pulis ng Dutch papunta doon sa airport, sa Amsterdam. Pagdating doon, iniskortan siya ng airport police para pasakayin na sa eroplano. Kaya lang pagdating sa eroplano, pinakita niya yung kanyang certification ng doktor niya na unfit siya to fly. Pinagbigyan siya, pinababa siya. O for the meantime, nandun pa siya ngayon sa the Netherlands. Pero hanggang na lang yan December 10. Kaya aabangan natin anong mangyayari kay Harry Roque bago ang December 10 or by December 10 kasi yan yung deadline. Malalagay na naman sa mga balita itong si Harry Roque. Malalagay na naman siya. Abangan natin. Malapit na yan. Malapit na. Oh? At saka makakancel na yung kanyang passport. Makakancel na yung kanyang passport. Malalagay na siya sa red notice. Pasikip ng pasikip ang mundo niya. Yung mga kapwa niya akusado, si Alice Guo, nakasuhan din ng qualified human trafficking, na-convict na. Linipat na nga ng correctional for women sa Mandaluyong. Nagsiserve na ng sentence niya. Pero yung kay Harry Roque kasi hindi tungkol kay Alice Guo yun, kay Cassandra Leong, doon yung pugo sa Purak. Si Cassandra Leong pinaghahanap na rin ngayon. Kaya si Roque, wanted na rin yan. Fugitive na siya. Lalo pat ngayon, mayroong linabas na paglilinaw ang Korte Suprema na ang fugitive from justice ay kasama doon yung mga tumakas sa prosecution. May warrant of arrest ka na, ayaw mong maarestukan, tumakas ka. Fugitive from justice ka. Kapag fugitive from justice ka, hindi ka pwedeng magpa-file ng mga remedy sa court. Kasi parang ganito yan, nagtatago ka sa ibang bansa, tapos yung abogado mo nagpa-file ng mga remedies. Hindi naman pwede yun. Kung gusto mong ma-avail ang remedies, sumurrender ka muna. Kaya si Roque, wala na yan, hindi na magagawa niya yan yung mga remedies. Marami siyang paliwanag. Sabi niya, pwede kong gamitin ang ganitong remedy while nandito ako sa The Hague, sa the Netherlands, yung abogado ko magpa-file ng ganito. Wala na. Hindi na pwede. Bawal. Yan yung malinaw na bawal na sa recent na ruling ng Korte Suprema. Kaya hindi niya na magagamit yung judicial remedies. Sa totoo lang. So yan, abangan natin kung ano nang mangyayari kay Roque. Malapit na ang December 10. Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat.